Information that the Duterte administration ordered our armed forces not to patrol West Philippine Sea anymore. And ang sabi ng armed forces, sandali muna, that is our mandate. We would be remiss of our mandate to protect our sovereignty and territorial integrity if you do that. Is it not impeachable offense already? So, nag-compromise na lang na sige, isang patrol na lang once a month. Once a month na lang ang patrolya. Pero I doubt kung nagagawa din yung once a month. Yun ang information na nakuha natin na wag na tayong magsayang ng oras sa West Philippine Sea kasi wala din naman mangyari. Gagastos ka lang ng fuel dyan, wala naman mangyayari. So, wag na kayo magpatrolya. So, nagprotesta ang armed forces dyan. So again, that is only my information. I'm not speaking for the armed forces. So yun ang information natin na sabi ng armed forces, pwede ba kahit isa na lang? Nag-compromise sila na kahit isa kasi mandato nila yun eh. In fact, pag sinabi ni President Duterte na mamasakir lang dyan ang ating mga sundalo, na-underestimate mo yung mga sundalo. Kasi ang sinasabi ko, if we are asked whether we are willing to go to war with any country, dapat ang sagot ng bansa, yes. Laging yes. We should defend our country to any oppressor, any country. The question really is whether you will win. That's the reason why kailangan natin i-modernize ang ating armed forces so that will increase the winnability of our armed forces should we go to war with anybody else. Because, ano bang purpose talaga ng armed forces is to defend. When you defend, you go to war. Di ba? Sayang yung bilyon-bilyon natin kung hindi naman pala natin depensahan ang ating bansa. Nasimula pa lang, para tayong nag-ano sa mundo na punta kayo sa Pilipinas kasi ang Pilipinas hindi nagde-defend sa sarili nila.